Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Nandito na naman tayo para mangusga ng mga rapper na tanga. Rap. Ngayon, di ko pa rin talaga tinitigil, boss. Di mo pa rin tinitigil, ha? Talagang buuin loob mong sabihan ng mga tanga yung mga rapper, ha? Diba? Yo. Kamusta kayo? Gusto ko lang magpasalamat sa inyo sa walang sawang pagsuporta nyo palagi sa mga magagandang comment at kahit sa mga pangit na comment. Okay lang yan mga tol. Kailangan nating i-absorb yan sabay-sabay dahil lang kailangan natin tanggapin na tayo ay isang bobo, diba? Kasi pag yung nakabasa ka ng pangit na comment at masyado kang maramdamin, wala ang karapatang manghusga ng mga rapper na tanga kung hindi mo kailangan tanga ng bulog mo sumalo dahil hindi lahat ng tao ay tanggap ka, ha? Kaya pag nakabasa ko ng pangit na comment, okay lang boss, okay lang, basta pananaw nyo yan, di ba? Love ko pa rin kayo at nandito kayo sa channel ko para manood ako ng mga abubuhan, di ba? Siyempre, bago ko mag-umpisa gaya ng dati, gusto kong pasalamatan ng mga wala sawang sumusuporta sa mga ginagawang kabutihan dito sa mundong ibabaw. Siyempre, di ba? Alam niyo na yun, walang iba kundi nandiyan ang ating tatlong sponsor, ang Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex, sa walang sawang pagsuporta sa ginagawa mo sa akin gabi-gabi, araw-araw, hapon-hapon. Meron mga hapon-hapon, di ba? Ayan ka na naman. Yan. Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. Maraming salamat, Madam Alex. Yun, maraming pinadalang bago si Madam Alex. Crown Manila at Kuya Nico Manning. Maraming salamat Kuya Nico sa mga solid na cup. Yung mga tropa natin dyan na gusto ng mga solid na cup, search nyo lang, Crown Manila. Egocentric, syempre, kay Papa Joseph Aday, etong suot ko. Someone told me I can't win in life, so I kept on winning. Unang ano ko yan, no one else come close, di ba? maraming salamat, Distinctive Clothing, lalong-lalo na kay Papa Joseph Aday. Maraming salamat, Papa Otep. Alam mo na yung gaano kita love, dahil isa ka sa mga manyakis na kaibigan ko. Siyempre, hindi na natin patatagalin. Ito ay magmamatalino na naman tayo. At ang i-review natin ay battle ni GL versus Marshall Bonifacio. Ang inadalawang rapper na talagang pag nagsulat ng mga bara ay kayang tumiktik ng mga tiktik, di ba? Tumiktik ng mga tiktik, boss! Yan natin tatagyan. Let's get it on! Nanalo ng coin toss si Marshall. Pinauna niya si GL. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin to. Round 13. Enjoy natin ito. Sobrang daming tao, no? Grabe. Yo! Bago ko simulan yung round 2. Yung pangatlong GL, di ako predictable. Di ko nabubunutin pa. Ngayon, simple lang yung concept yun, yung durugin ka. Game! Galing pa rin, no? Kahit sinabi niyang ganon, hindi ko na kailangan wala akong gagamiting gimmick na yun. Simple lang yung concept, kundi ang durugin ka. Lakas pa rin ang dating dahil simple lang gagawin niya ngayon, pero yun pa rin, ang durugin pa rin si Marshall. GL versus Joel Israel. Taglish Conference. Dapat tectonics yung event. Kasi Asian o American ay basag continent sa upper class and prominence. Kaya nag-compliment. Yung konyo ay pro ko, that's why I'm confident. Mali ba? Pero di ba mahina yung peso kontra dolyar, tama? Kaya kahit wrong yung grammar, mataas pa rin yung value when we're spoken in dollar, gets? Kasi ang lingwahe ay hindi basihan ng talino ng tao, tama? O tama, gago? Kaya ba't kami mamamangha sa pure Tagalog, gets? Kahit Ingles, it's the thought that counts. Galing, no? Ba't kami mamamangha sa purong Tagalog? Parang binibira rin ni GL dito yung mga pumupuna sa ginagawa niyang nagtataglish ako, pinupuna nyo. Gusto nyo mamangha ako sa mga purong Tagalog nyo. Kumbaga, basehan lang naman, hindi basehan ng talino ang lingwahe. Galing nun. Galing. When we're spoken in dollar, gets? Kasi ang lingwahe ay hindi basihan ng talino ng tao, tama? O tama, gago? Kaya ba't kami mamamangha sa pure Tagalog, gets? Kahit Ingles, it's the thought that counts. At ayaw ko siyang i-diskarel. Ako'y nagmistulang USA. Pinagtanggol ko Israel.
Ina no, galing. Imbis na punchline na pandurog kay Marshall, anong nangyari? Puta, pinagtanggol niya pa pala si Marshall. Pero kasi si GL, ganun din ang atake niya eh. Madalas may English din siya eh. Taglish din talaga siya magano eh. Pero kala ko big boss ka, ah. Ba't walang umangal? Ba't simple kong nalampasan yung sapot na Marshall? Oh, set. Ang inang galing. O nga ano, panik siya kay Arik nang walang nagawa tong si Marshall. Marshall, guard, mga bantay, galing. Tap lang to, para sa likod bumarel. Impostor yung papel. Dublikara na aktor dahil namatay si Bonifacio dahil sa traidoro. Kasaysayan ang patunay at sakto yung kutob na matapos ilustrado Bonifacio yung sunod. Kaya tanong, ano ba? Ang galing mag ng mga history ni ni GL. Pagtapos ng ano yan? Sunod. At sakto yung kutob na matapos ilustrado Bonifacio yung sunod. Kaya tanong, ano ba si MB? Isang rapper pa. Ilustrado ba si Arik? Hindi ko alam kung si Arik tinutukoy niya. Si Sayad, ilustrado. Pagtapos ng ilustrado, Bonifacio yung sunod. Ilustrado kasi katatapos niya lang yata ng battle na kay Sayad. Tanong, ano ba si MB? Isang rapper panay stutter, laging connecte. Basta, gets na yung importance na kung... Gets na yung importance na kung MB lang yung memory, edi slow performance. Ano ba yung MB? Isang MC na pag nakausap nyo ng at least 30... No, pag MB lang ang memory, mahina ang performance. Kailangan MB kasi MB Marshall Bonifacio tsaka MB na yung sa memory card. Kaya parang inaano kasi rito ni GL yung gigabyte at gigabyte ata mas mataas kasi yung gigabyte kaysa sa MB. Di ko alam kung anong meaning ng MB ah. Ano bang meaning ng MB? Pero yung inaano niya kasi mas mataas talaga yung gigabyte sa memory. Yan kasi nagmamatalino ka na naman, boss, ha? Connecte, basta, gets na yung importance na kung... Gets na yung importance na kung MB lang yung memory, edi slow performance. Ano ba yung MB? Isang MC na pag nakausap nyo ng at least 30 minutes, matik, promise, i-bring up niya si Chalice. Mayang over pa sa alak, kaya stagnant na yung moves. Kung believe ka sa dating Marshall, meaning di ka nag-improve. Chalice lang inahawakan, kaya sige pagbigyan, nagtawag ako ng old gods tumating sa Kristan. Kaso rin... Ano ba yung Chalice? Yung ano ng pari ba yun? Hindi ko alam kung tama ako yung hinahawakan ng pare ba yun? Yung ba yun? Yung dala ng pari lagi? Tumating sa Kristan. Kaso ritual to at sacrifice ka lang sa laban, hoy. Kasi ikaw yung iaalay sa altar, boy. Kaya tanong ko ay kanino? Kaninong Marshall? It is sa big shots, sa major players sa minor, sa top tier social climber. Kaya status mo, we all agree, pilit. Ganun ata yung Marshall sa VIP dikit. Kasi pinaglaruan lang ni Balakid. Si Sak... Ganun yata ang Marshall sa VIP dikit. Mas marami kasing double meaning pa rin na sa mga VIP mas malapit yung Marshall dahil sila yung bantay doon sa VIP. Tsaka ano pa bang Tier social climber. Kaya status mo, we all agree, pilit. Ganun ata yung Marshall sa VIP dikit. Kasi pinaglaruan lang ni Balakid. Okay. Dikit yung makisama mas kabanding ng mga VIP. Bukod sa VIP room, yung mga nandun sa loob ng VIP room.
dikit ng Marshall, mas kabanding, tsaka yung mas bantay sarado ng Marshall. Tangina, si pinapaliwanag ko pa, pakinggan ko na nga, bobo talaga ako sa AGL. Si Sak din nag-all out. Walang pake, Panginoon, kahit panay sa call out ng Israel. Jesus Christ, bumaliktad sa breeding. Reverse Bethlehem, ikaw naghanap ng three kings. Ikaw naghabol sa wise man. Ikaw gumapang from afar. Ikaw din naman yung sumusunod sa star. Ikaw nangingirigalo kahit ikay tinatapakan. Kung ako yung crossbreed, ikaw yung goats ginagatasan. Kaya isa buhay pa more, ipis ka. First stage pa lang, ekis na. Ngayon, malinis na. Nilitis ka. Kaya itong battle at isa buhay, different ba? Hindi. Kasi fitting nga. Parang pistol versus Goryo. Round 1 pa lang, finish na. Tangina mo, galing ni ano. Galing, lagi ganito. Alam nyo, ito pa, ito. Ito, napansin ko. Para sa akin lang, ito napansin ko Napansin ko nung last battle ni GL kay EJ Power, napansin ko na parang marami ng against kay GL dahil humina raw at si EJ daw dapat ang panalo doon. Wala naman akong ano doon sa panalo, kung si EJ yung panalo, wala akong issue doon. Kung sa tingin nyo panalo si EJ, pwede rin naman talagang panalo si EJ doon, no? Pero yung napansin ko lang na medyo hindi patas sa ano ng tao, na parang sobrang taas na kasi nung ano nyo kay GL eh. Alam mo yung sobrang taas na no expectation nyo kay GL. Kaya kahit ibigay ni GL yung best niya, may kasalanan talaga si GL doon. Pero alam nyo yun, parang anong nangyari kasi ron sa battle nila ni EJ Power is parang akala nyo humina si GL. Hindi, malakas pa rin doon si GL. Ang naging problema lang is yung expectation ninyo kay GL masyadong tumaas. May mga pakiramdam ko ron, may mga para sa akin lang, pakiramdam ko may mga ibang fan doon si GL na parang bumaliktad sa kanya na masyado na raw overrated si GL. Para sa akin kasi si GL magaling talaga eh. Kailan ba natin napanood si GL sumampa na? Kahit yung laban niya kay Lip, okay nang ina, pwedeng maging sa kanya yun kung di siya nag-joke eh. Alam mo yung dikit yung laban na yun eh. Napansin ko lang na parang nababash ngayon si GL dahil overrated na raw siya masyado. Dahil sa, yun nga, dahil sa comeback ni EJ, na malakas talaga yung comeback ni EJ, tanginang yan. Lakas talaga. Pero, kumbaga, para sa akin yung inaano ko rito is kumbaga wag natin i-bash ng ganun si GL dahil ginagawa ni GL yung pinaka-best niya lagi sa battle ni GL yung pinaka-best niya lagi sa battle para hindi lang para sa sarili niya, para sa crowd, para sa lahat ng sumusuporta sa Flip Top. Ano ko lang doon, napansin ko lang doon na ang hirap, no, na kapag hindi nagustuhan ng iba yung ginawa mo dahil sa sobrang lakas ng ginawa mo noong nakaraan at hindi nila nagustuhan, parang iba yung magiging tingin nila sa'yo, iba yung feedback. Hintayin natin, malay nyo sa finals, puta, yung ine-expect nyong mataas na GL, mas higitan ni GL yun. Diba? Yun yung isa sa napansin ko na lungkot lang ako bigla. Si EJ Power, aminado ko, malakas talaga si EJ Power, yung comeback ni EJ, iba yun, ibang EJ Power yun. Pero tangina, the best pa rin yung ginawa ni GL dun sa battle nila. Hindi pa rin matatawaran yun, tanginang yan. Sobrang lakas pa rin ni GL dun. Yun lang, pag di natin masyadong nagustuhan yung ginawa nung MC na hinahangaan natin dati, wag natin silang i-bash or dahil pakiramdam ko ginawa niya pa rin yung best niya. At hindi na nakasalanan ni GL yun kung hindi yun yung ine-expect nyo sa kanya. Pero para sa akin, putang ina, the best pa rin yun. Yun lang yung napansin ko. Tulad netong battle na to, sobrang lakas ni GL dito. Wala namang battle na hindi pinagandaan si GL, sa totoo lang eh. Lahat ng battle niya, puta, sulit. Alam mo yun, lalo ako nagiging bobo, di ba? Pagdating sa ni GL. Ayun lang, share ko lang. Napansin ko lang yun. Solid tong round 1 ni GL dito. Tingnan natin kung makakahabol si Marshall sa round 1.
pumalpak ang inyong prophecy. Gusto nyo kalaban niya big names. Binigyan kayo ng wannabe. Ibadibag ang malalaki, yun ang gusto niyang magawa. Sobrang excited sa big body, binigyan kayo ng mataba. Oh, hello! Inaano niya sarili niya rito, no? Parang dinidis niya yung sarili niya rito dahil ang tinatawag daw ang gusto daw makalaban ni GL is yung mga old god talaga, mga veterano, tapos siya lang daw yung binigay. Magandang ano din yun, magandang strategy yun para, alam mo yung maano mo agad yung tao na parang inaano mo sila na mahina lang ako. Parang inaano, para pag may sabihin kang maganda o once na may sabihin ka ng hindi ganun kalakas, iba impact nun. Ang ina nyo, kala nyo ganun lang yun. Boy, eto! Parang ganun yun. Magandang ano yun, mind conditioning yun. Galing. Enigma, medyo wak. Baka match up mo, lazy. Kasi nag-ask na siya ng gods, now the odds are against me. Hulog ng langit, paglapag, sinamba na siya greatly. Pero pukpukan daw tong battle, so the gods must be crazy. Pukpukan daw tong battle. So the gods must be crazy. Movie yun. Ayun yung may mga parang hindi ko alam kung sino unang tao yan, pero movie yun. Ispatan nyo yung ano na yun, yung movie na yun. Ang galing nun, no? Pukpukan daw tong battle. Galing. Sinamba na siya greatly. Pero pukpukan daw tong battle, so the gods must be crazy. Let's go! Yo, Enigma! Naghahanap na to ng Diyos. Ang ina-anina si GL gumawa niyan. Parang minamantuman na kausapin si Arik. Ngayon si Marshall naman. Galing. Ano ang nagawa mo? Tapos ako ang iyong pambato kung di ka pa naman tarantado. Nabinyagan to sa iglesia na pasisid ang gago, nagmalalim, hanap ay Diyos at ang gusto manalo. Galing nun. Tapos ako ang iyong pambato kung di ka pa naman tarantado. Nabinyagan to sa iglesia na pasisid ang gago, nagmalalim, hanap ay Diyos at ang gusto manalo. Nabinyagan to sa iglesia. Yung nagmalalim, hanap ay Diyos at ang gusto ay manalo. Manalo, yung alam mo, pinaka-leader ng iglesia yun, yung manalo. Tapos yun, yung manalo, magwagi. Tapos hanap ay Diyos. Diyos, yun dun nga sa iglesia, tsaka yung old God. Galing. Nabinyagan to sa iglesia na pasisid ang gago, nagmalalim, hanap ay Diyos at ang gusto manalo. So bakit ako lang? Binigyan to ng 2 superstar, karapatan daw mamili. Nakaramdam siya ng takot par na walang tiwala sa sarili. Naduduwag na tong si paring kakulangan niya ay masilip. Mabubutas ba yung imahe kaya takot kang makapili? Ito na sana yung tamang panahon para kalaban niya old gods at mag-raise siya ng hell. Kaso si GL, hindi G na mag-take siya ng L. Parang Aldab kayo yung kulto when you're playing. Ano, hindi siya G na mag-take ng L. Mag-take ng ano yun, ng loose? Hindi siya game na mag-take ng loose. O ewan ko anong ano pa nun ha. Ito na sana yung tamang panahon para kalaban niya old gods at mag-raise siya ng hell. Kaso si GL, hindi G na mag-take siya ng L. Parang Aldab kayo yung kulto when you're placed under spell sa nag-deny ng tamang panahon ninyong main character. Nagturang stick figure sa Leyte. Imbitadong guest pre dahil sa kanyang angking bagsik. Kaso aminadong leche. Walang kakayahang gawing mag-spit. Kasi tabladong peste pag nilapagan ng kicks at beats. Yung tigapalo, Leyte, dinasabayan ang beat ng sticks.
Ooh, tanginang galing. Yung taga-Palo, late eh. Di nasabayan yung... di nasabayan yung... Ano yun? Kasi tablado ang peste pag nilapagan ng kicks at beats. Yung tiga-Palo, late, di nasabayan ang beat ng sticks. Yung taga-Palo, late eh. Di nasabayan yung beat ng stick. Kasi kinuha palang guest din ni Laluni, si GL sa Leyte. At siguro hindi nakakanta si GL dahil wala siyang kanta or hindi ko alam kung ano to sinasabi ni Marshall. Pero ang galing nung hindi nakasabay sa beat ng stick figas. Tapos yung taga-Palo, Palo Leyte, late, hindi makasabay sa Palo ng stick figas, ng beat ng stick. Ang galing ni Marshall dito. Nagpaliwanag pa ako, di ba? Kakayahang gawing mag-spit kasi tablado ang peste pag nilapagan ng kicks at beats. Yung tiga-Palo, late, di nasabayan ang beat ng sticks. Tangina, binansagan kang rapper dahil sa battles mo panalo. Yung stick figas may DJ, ikaw rapper mo mukha mo. Umaatas porket sa survey palagi siyang yamado. Ang daming sinasabi pag debate, alamano, tangina mo, duwag. Tangina mo, duwag. Pag tinitest siya ng grade, siya ay stressed at afraid. Di nakatakot-takot, nagpa-bless ka ng place. Break a leg, literal na yung legs niya na break. Pinapantapak niya prosthetics when he steps to the plate. Gusto niyo siya? Gusto niyo siya? Kasi nagbe-break siya ng stereotype sa kada laban. Na-break niya yung stereotype na mga nerdo ay wala lang. Na-break niya yung stereotype battle rappers ay mayabang. Na-break niya din yung stereotype na yung mga waray ay matatapang. Kalaban mo na sa old gods. Sana old gods. Ano ang nag-iba? Delusyon na may tapang o takot, bistado na kita. Nagdelusyon ka nung sinabi mong abot mo na sila, o nagdelusyon ka't iniisip mong isa ako sa kanila? Tanginang round 1 yun ah. Pares ang gaganda ng mga punchline nila dito sa round 1. May konting stutter lang si Marshall pero hindi naman nakakasira yon. At pareha silang magaling dito sa round 1. May mga malalakas na punchline dito si Marshall, yung The Gods Must Be Crazy, pati yung sa Manalo, pati yung sa beat ng stick. Bigay ko muna siguro to ng tabla tong round 1. Para sa ang lakas din kasi ni Marshall Bonifacio. Ang lakas din ni Marshall talaga. Sabay din talaga siya. Bigay ko ng tabla tong round 1. Pakinggan natin round 2. Yo! Marshall Bonifacio, pinaka-atapang na tao. At kung tanong nyo ay gaano, well, ganto sa kagago. Kasi mga bara neto, ganto. Mga fans si Chalice Angels, mga bitch nag-aaway. O kaya nag-suicide tong bitch, 13 Reasons Why. O babagsak ngayon tong bitch, Aliyah, bitch ni Stephen Curry, Ayesha, siya si Cory, ikaw ni Noy, may bitch na kasama, putok yung utak, bitch Isabel Granada. Tama, clarify ko lang. Mga babae, yung reference at yung paliwanag, para maangas yung tunog, dapat bitch yung tawag. Galing ni GL talaga. Ang galing niyang sumilip ng ganong anggulo. Hindi nga silip eh. Kumbaga siya yung bumuo ng anggulo na yun. Siya yung bumuo ng butas. Tama, clarify ko lang. Kumbaga sa susunod na laban ni Marshall, may magagamit na sa kanyang bago. Alam mo yun, gumagawa talaga ng bagong anggulo si GL. Babae, yung reference at yung paliwanag, para maangas yung tunog, dapat bitch yung tawag. Well, gets ko sana kung ganun ka. Kaso hindi. Magalang ka. Hindi ka toxic. Ika'y empathic. Kaya synthetic lang yung image at sa sulat-matic na yung gamit 3D printer kasi ink mo plastic. Bitch, please. Trying hard ka maging hard. Kaya Marshall, stop na. Akalang offensive kanyang foul, well ngayon ay flop na. Kaya aggression mo, plus Manila Bay, swak yung combo right, kasi peke lang yung bitch na parang Dolomite.
It's alright. Hindi yung Yung beach na parang Dolomite. Dolomite yun yung, alam ko yun, nilagay yun dun sa ano eh. Manila Bay ba? Tama ba? Kung dun yun nilagay. Para gumanda yung, ewan ko Manila Bay yun ah. lap na. Kaya aggression mo, plus Manila Bay, swak yung Okay, combo Manila right, Bay nga. kasi peke lang yung beach na parang Dolomite. It's alright. Hindi yung Peki lang yung beach na parang Dolomite, tsaka yung mga sinasabihan niyang, yung mga pinagbabanggit niyang pangalan ng babae, peki, hindi naman talaga beach. Galing no? Nakonect niya yun dun. yung line yung minamak, kundi yung loob na aura. Kasi di ko alam kung box ni Pandora o backpack ni Dora. O confusing ang skit, parang kabit versus auksawa, ang kaso nag-spit, si Sayad at si Plasma. Ang punto ko, okay lang yan Mars. Di mo kailangan mag-angas. Di yan required sa checklist. Kahit mag-bitch ka ng mag-bitch Mars, hindi ka sexist. Isa kang soft boy deep inside na may galit na avatar. Ika'y mabuting kaibigan Mars, di ka God of War. Kasi maraming kaibigan. Saan? Sa Iligan. Cebu. Sa Santa Cruz pa ay nakuha. Pero di man lang nagbunga kahit galing siya ng gubat at kahit lumago na habang ako winasak yung laro. Galing no? Tatlong lugar na binanggit ni GL. Tapos tatlong event. Ay, hindi siya tatlong event. Parang reference siya ng isa pa. Sa Santa Cruz pa ay nakuha, pero di man lang nagbunga kahit galing siya ng gubat at kahit lumago na habang ako. Okay, di man lang nagbunga kahit galing siya ng gubat at lumago na. Gubat, Cebu. Tapos yun, Laguna. Santa Cruz ba? Santa Cruz, Laguna. Gubat, Cebu eh. Tapos pero ni-reference niya sa Laguna yung gubat. Malaguna tapos yung bunga. Winasak yung laro. Katotohanan na hubad, Jumanji, ako yung hayop galing gubat sa sakupin yung syudad. Kasi OP ko ay overpowered, sana ay nagets mo. OP mo ay out of place kahit sang address mo. Paiba-iba ng zip code, yan ang alibay mo. Ako isang zip lang para sa body bag mo. Ang galing no, paiba-iba ng zip code. Ako isang zip lang para sa body bag mo. Zip code yung mga ng lugar, mga code ng lugar. Kasi matagal kang nawala, natiling old soul at nung humawak ka ng kompas, ako na yung North Pole. Ngayon sumusunod ka lang, I know you're holding out. Kasi paglampas ng North Pole, you know you're going south. Kasi lipas na raw yung prime mo. Well, hindi namin napansin. As in, kailan yun? O tanong ko ay kailan? O kailan mo na-figure out na mediocre ka? Na wala kang espesyal sa yung tinta? Kailan mo naisip di ka kakaiba? Kailan mo na-realize na lampasan kita? O madali itong maribat, sabihing mayabang sa madla. Madidinay mo sa yung verso pero di sa yung mata. Kailan bumalik yung gana at yung lutong well done? Kailan bumalik yung fire ang sagot, you're welcome, bitch! Ang ina mo, lakas pa rin ni GL sa round 2. Consistent talaga si GL. Pakinggan natin round 2 ni Marshall. Bitch, please. Bago ko simulan yung round 2, si GL gusto ko lang pasalamatan, bigyan natin ng palakpakan. Kasi sinipot pa rin niya yung laban kahit may mahirap siyang pinagdaanan. Simula last month, may mahirap na dinanas to. Wala naman siya problema. Kailangan niya lang panoorin yung battles ko. Kasi puro English, selfie bars, reference reliant masyado, hamon big fish, feeling star, at gusto sa title manalo. Sinasabing siya ang future, gustong maging uprising ni Gago. Tangina GL, idol mo ba ako? So pareho lang pala kami. Bagay lang yung match up. Ang ina, oo nga, no? Yung mga
yung mga katangian na laging yung madalas na ginagawa ni Marshall Bonifacio sa battle or sa stage. Sinasabi niya na parang ganun din daw si GL, kaya idol mo ba ako? May mga pagkakahalin tulad. Ironic pag todo this, hindi ako out of place parang Catholic sa Moro Beach. Parehong red flags naglaban, parang apologist at communist. Sa unang dinig, magkaiba, pero pareho lang ang opposite sa opposite. Ganun ba yung game, boss? Ironic na kami nagpupunitan and we're cut from the same cloth. We're cut from the same cloth. Talagang may spitting image pag siya kumonsepto sa verso kasi merong mga imahe sa pagdura at may kapareho. Yung past, present, future ni Jonah ay pandurog ang lupet Brad. Dave Chappelle, una ang punchline at nahuhuli ang setup. Hindi ko tinuturo ng abuso tot ng dekwat, pero bara di mauubos kapag puro kaparehas. Pero hindi... Bara di mauubos pag puro kaparehas. May mga kapareho daw si GL na kinuwanan sa foreign. Bara hindi mauubos pag puro kaparehas. Parehas, pareho, tsaka yung magpapakulong. Bara hindi mauubos. Utang ina mo! Pero ang galing ni ano rito. Hindi niya alam mo yun, parang hindi mo matataguan si Marshall Bonifacio ng ganyan dahil fan si Marshall ng ng foreign battle eh. Alam mo yun, mga battle sa ibang bansa. Setup. Hindi ko tinuturo ng abuso tot ng dekwat. Hindi siya ano siya ng mga fan talaga si Marshall ng mga foreign rapper na bumabattle sa ibang bansa. Pero bara di mauubos kapag puro kaparehas. Pero hindi yun masama. Ito'y hindi rin pambibisto. Ang Diyos nyo yung may gawa. Huwag nyo sabihing antikristo. Madungong eksena pag dumirekta. Panay reference pa sa video, yung panggagaya ay ginaya lang kay Quentin Tarantino. Yung MCs, nung siya na yung nanggaya siya hindi na trouble. Pag kayo ginaya nito, puta, it's an honor. Nagsiset ka na ng standards. Wala nang hihigit sa'yo, tol. Na sobrang lupet yung standards na siniset mo, double. Kung ibang MC yung gumawa nun, pambabash ay solid. Siya nang gaya ng icon, puta, naging iconic. Kumenta pa talaga, putang ina, talagang ironic. Nag-sell ng may kapareho, parang may tosis. Ini-expect ng mga tao. Hindi ko alam yung binanggit niyang may tosis. Bumenta pa talaga, putang ina, talagang ironic. Nag-sell ng may kapareho, parang may tosis. Ini-expect ng mga tao, originality by. Pero realidad di maitago, similarities high. Nakita ko yung irony sa pagkilatis ng eyes, kain yung expectation when reality bites. Yo, good job sa Diyos, no? Wala akong blasphemous intent. Kasi naging ironic din yung judgment ng fans sa pag-detect. Gusto ko lang niluni sa kawangis mong effect. Ironic kang nag-hit, parang Alanis mo reset. Wala bang iba nakakita ng angulo? Nobody caught the picture? Ironic nga, di ba? Who would have thought and figured? Ano mo, galing pa rin ni Galing pa rin ni Marshall dito. Ano ba, kanina pa barilan ang barilan. Ay, tamaan kami dito Ang galing pa rin ni Marshall dito. Tangina na ipapaliwanag niya ng maayos kung ano yung taktikang ginamit ni GL, yung ginagamit niya madalas. Okay nang inang dalawang to, no? Pares matalino. Hindi ko muna husgan tong round 2 Mahinga muna natin round 3. Yo, parehas daw kami. Sabi ng gago. Kung parehas tayo, ba't ang dami mong talo? Woohoo! Tang-inang rebat yun, solid yun. Kung parehas tayo, ba't ang dami mong talo? Yo, parehas daw kami. Sabi ng gago. Kung parehas tayo, ba't ang dami mong talo? Yo!
Alam nyo paano maging marshal? Check nyo. Peninsula Battle League. Isang liga sa Saudi. Check nyo. Obi-Wan versus Possibility. Yeah, I deliver. I'm the doctor, and you're just a baby, please. And I'm here to limit the range of possibilities. Oy, pamilyar. Galing sa OB yung linya, tas ginamit kay range. Yung rounds of possibilities galing sa doctor, that's strange. Galing sa Doctor, that's strange. Doctor Strange, no? Tapos yung nag-ano ng possibilities. Si Doctor Strange yung nasa ano ba yun? Avengers, di ba? Tama. Ang kilala ko lang kasi superhero si ano eh. Si Mantu. Superhero ang kilala ko. Si Mantu. Mantu Man. Ay, naalala ko na naman tuloy yun. Mantu. Superhero, no? Pangalan mo ikaw si Mantu. Di ba? May Superman, Iron Man, tapos ikaw si Mantu. Mantu Man, no? Puta, ano. May narinig akong ng jokes na yun. Hindi sa akin yun, ha? May narinig lang ako, no? Sino ba nagbanggit nung Mantu na yun? Mantu Man. Kung magiging superhero daw, siya daw si Mantu. Mantu Man. Tangina, no? Ang galing nung etong ginagawa naman ni GL ngayon, yung ginawa ni Marshall Bonifacio kanina. Yung pagnanakaw. Hindi ko alam kung totoo yung pagnanakaw ng linya sa ibang bansa. Kaya pala full tank yung comeback. Lakas tumira ang bangis. E paano galing Saudi yung gasolina at langis? Pero maang-maangan yan. Kaya pala full tank yung comeback. Lakas tumira ang bangis. E paano galing Saudi yung gasolina at langis? Pero maang-maangan yan. Di yan mapapaamin. Na sa Arabo sa nagnakaw na parang si Aladdin, no, it's a whole new world. Di lang US at Canada. Ibang liga na rin. They're the ones who never made it, di ba? Reference mo rin. Kaya credits kay Luns at sa lahat ng in doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Ang ina mo, From Saudi with Love. Kanta ni Looney, From Saudi with Love. Tsaka yung, ano yun? May isa pa siyang binanggit eh. Made it, di ba? Reference mo rin. Ibang liga na rin. They're the ones who never made it, di ba? Who once never made it ata yun yung ano ni Looney. Reference mo rin. Kaya credits kay Luns at sa lahat ng in doubt, mga bara ni Marshall from Saudi with love. Dalawang kanta ni Looney. Pero seryoso, real talk, wala namang ganong liga. Pati MCs wala rin. Pero Tangina mo, GL. Ang hilig ni GL sa ganyan, no? Puta, nag-iimbento pero ang lakas maka-convince. nagre-react kanyang mukha ay sus. Pinakita ko lang kung gaano kadaling mag-accuse. Fake news, ganun ka. Di umano, nako kay ganyan. Isisingit pa ng todo, di umano, style bite kay ganto. Ipipilit. Tangina mong galing. Galing nito. Sumaktong parang rebat siya dahil yung topic na binabanggit kanina ni Marshall Bonifacio ay yung style daw ni JL galing sa ibang bansa, ninakaw lang daw, yung past, present, future, may gumamit daw nun. Tanginang galing, no? Ganun lang kadali mag-accuse. Damn, puta, parang naging rebat tong round 3 sa isang buong round 2 ni Marshall. Daling mag-accuse. Fake news, ganun ka. Di umano, nako kay ganyan. Isisingit pa ng todo, di umano, style bite kay ganto. Ipipilit pa ng bubo, leche kang loko. Di umano, Jessica Soho. Tas dinamay pati grupo ni Range. Keso yung influence ay bad, yung angulo sagad. Pero sa tingin mo, nagbago ba yung 999 squad? Ha? Para sa puntos nag-expose. Gets mo aking outrage? Dahil kung tunay kang concerned, dapat yung usapan backstage. O sige, ito, mas simple. Pag nagsorry ba si Nico kay Arik sa battle, goods na ba sila? Pag natapos yung Sinyo versus Apex, bati na ba sila? Di ba? Walang nasasalba ang battle rap. Lahat tayo may kadena. Damn! Real talk. Ang galing nun. Walang nasasalba ang battle rap. Dahil kung gusto mong may ayusin nyo ng personal. Ayusin nyo ng kayong dalawa lang mag-aayos. Hindi nyo na kailangang... galing nun.
sumisilip ka ng butas, ako bumabarena. Walang puntong kadramahan iyong napiling taktika. Kung bibiyag ka ng puso, dapat malakurapi ka. Kasi isa kang level 1 na akata na nasa katawan ng isang level 1 na apok na gustong lumabas at magsuntukan ng mainam. Kasi di mo mapigilan. Kasi imaginary lang yung Marshall na parang bouncer ka ni Lip Cram. Pero Imaginary lang yung Marshall, parang bouncer ka ni Lip Cram. Kasi nung laban ni J. King, sa mga hindi pa nakapanood, laban ni J. King tsaka ni Lip Cram, parang nag-live si Lip Cram at sinabi niya na natalo siya dahil may isang judges na bouncer daw na kinuha. Pero wala naman talaga. Pero tangina, kapanipaniwala kung paano ginawa ni Undo yun. Kaya yun, imaginaring bouncer ni Lip Cram. seryoso, sino ba si MB? Wala pa sa flip top, ang dami ng credentials. Debut battle pa lamang, ang taas na ng potential. Inspiration ko sa sulat kaya nakakaaliw. O sino ba si MB? Siya si Manda Baliw. Kasi baliw ako buong taon. Kasi first, Lil Strokes. Sa gubat yung espasyo. Second, Blacksmith. Naghasap ng ensayo. Third, Sayad. Mga tao na engganyo. Kaya kita yung upgrade pag Fort Bonifacio. Pag Fort Bonifacio, damn, Fort Bonifacio, nung galing. Smith, naghasap ng ensayo. Third, Sayad. Mga tao na engganyo. Kaya kita yung upgrade pag Fort Bonifacio. Sakto. Ganto magyabang. Dapat merong backup. Ikaw may battle every year, tas ngayon nag-comeback. Isang pathetic prodigy na naiwan sa galawan. Golden age yung martial law, bakit kinalawang? Naghahabol sa pag-advance, sumampa sa next year. Well, sarado na kami, better luck pag next year. At di ko sinita yung yabang mo, ito'y sampal sa yung muka. Wala yung battle of the year kasi ginawa ko na. At walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme pero akin yung taon. Easy! Parang nagpasaring pa siya kay Mot, no? Walang 12 months scheme pero akin tong taon. Eto si Mot, oh. Eto, nakaputing ka po. Eto. Boss, katabi ni Numerous, oh. Tawa ka pa dyan, boss, ha? Inaabot ka, no? Easy! Babaon! At walang call out ngayong gabi. Ikaw lang mababaon. Walang 12-month scheme pero akin yung taon. Easy! Mga ganun ka pa, Tomas, ha? Dinali ka dyan, boy. Sinumpit ka pa tagilid, ha? Isa lang, ahon! Sobrang lakas nung round 3 ni GL. Pinakamalakas yun. Pakinggan natin round 3 ni Marshall. Usapang respeto, bawas na ang kanyang naipundar. Nung nag-call out, buo loob. Nung sinagot, naging butal. You don't walk it like you talk it. Offset ang dating mo par. Mauudlot ang iyong take-off dahil sa maling sugal. What it do, Walter White? Nagtuturo ka lang dati pero dahil nag-feeling sick, Hindi ko na-gets yun, ha? dating mo par. Mauudlot ang iyong take-off dahil sa maling sugal. What it do, Walter White? Nagtuturo ka lang dati pero dahil nag-feeling sick, bentang-benta yung binabato, purong addictive hits. Duwag na matapang, humble na mayabang ang kanyang napiling shtick kasi astang bidang underdog itong narcissistic bitch magpapaawa. Iyak. Yung paghumirit lakambini. Tas iyayabang yung talento parang sa TV pang pawili. Tumatatak ang linya pag nagpasirit tong kadiri. Pag nagpataas ng ihi, pinipiti yung sarili. Ako na yung hip-hop dahil sa flip-top. Ako na yung walang conviction. Matalas aking scalpel, ito'y precise dissection. Sa underdog persona kayo na condition. Tight daw siya sa battle, takot na kung may tension.
Supot na varsity galawan. Manggugulo to sa laro. Sa angasan ng tibay. Manggugulo to sa laro. Sa angasan ng tibay. Sa susunod magtatago. Mga paan yan may pilay. Nalulugod kasi patok yung asta ng chipipay. Nagsusunog pero takot. Mataasan ng kilay. Tangina. Mataasan ng kilay. Kung pamisterious tong putang ina, nasa akin yung sagot. Pintor ng pagkatao, ang imahe niya tapos. Shocking, electrifying, pangkakashi daw siya, boss. Tang ina tong current Diyos sa static kahit takot. Nagko-call out, wala namang maturo. Kami nagbabantay. Nagko-call out, wala namang maturo, kami nagbabantay. Ginajando yung buhay, walang pangalan, bay. Ikaw na ba si Heisenberg? Yung dating Walter White? Then say the fucking name when you goddamn right! Utang ina, tamang hamon si tanga, but he would like to keep it safe. Bitin ang hangin malala, napasubo, naka-intubate. Wala ka ng excuse, this ain't the calculated risk you take. Hindi ramdam yung power kung yung current naka-insulate. So bakit ako ang nandito? Si Arik, pumangit mag-choose. Backs against the rope. Yung sa akin ay noose. Nagpo-call out ka ng big names because you got something to prove. At wala na akong pake because I got nothing to lose. Pinasakay kayo sa trend. At abot na sa biggest stage. Bida-bida pa rin. Kahit pasok na sa villain face. Absolute ba inyong Diyos? O sumagot ba sa questions raised? Tumigil na yung trend. Tapos na yung pilgrimage. Hindi, malakas pa rin yung round 3 ni Marshall para sa akin. All 3 rounds niya malakas. Ganon din kay GL, pero pinakamalakas ni GL round 3. Parang round 1 tsaka round 2 sa akin tabla yun. Pero round 3, dun nagkatalo. Lakas ng round 3 ni GL. Parang naribat niya yung buong round 2 ni Marshall. Pero tangin na magaling din si Marshall dito. Para sa akin, 1 and 2 tabla, round 3 GL. GL ako dito. Yun, hanggang dito na mga pare ko. Hanggang sa muli. Peace out!